Ang part ko is about welfare assistance just in case of emergency. Alam ko marami kayo natutunan kay Ma'am Sandra Lynn. Sana po, yung natutunan niyo kay Ma'am Sandra Lynn, malaking bagay, tulong sa inyo pagdating sa labas ng bansa, at sana kung may natutunan kayo, may apply niyo pagdating sa labas ng bansa. Kaya napagaganda na ipaliwanag sa inyo, tama? Ang purpose nun ay matutunan kayo. Ang tanong, lahat ba? May natutunan. Lahat ba may natutunan? Ang lahat, ano ba? Pag halimbawa, nag-exam ako, may sagot. Mayroon. Kasi nag-exam ako kadalasan 1 to 50 items, ang passing score 149. 150 ang passing score for 149. Kaya kung may sagot ka, ibig sabihin may natutunan ka nga. Pero kung wala na isagot, ibig sabihin wala kang natutunan. Nandoon lang ang excitement mo. 100% ang excitement mo. Kasi paalis ka na. After mo magpidos, mamaya certificate na, tama? May certificate ka na. Sunod, after mo magpidos, kasunod nun ay flight na. Kailangan wala, no? 3 to 5 days, dapat flight na. No? Kaya dapat, maninigurado. Yung part ni Ma'am Sandra Lynn is part ko. Yung part ko, hindi niya part. Si Ma'am Sandra Lynn, accredited ng UWA, accredited na ako. Accredited or authorized signatory din ako ng certificate. Si Ma'am Sandra Lynn authorized din. Kailangan part ko na to ay iba compare sa ibang mga speaker dito. May pidos doon, may pidos doon, may pidos doon, may pidos doon sa taas. No? Yung part nila is part ko, yung part ko hindi nila part. Kasi bakit? Welfare assistance just in case of emergency. At ang part ko is more on realities. Yung totoong nangyayari, hindi lamang sa Pilipinas hanggang pagdating sa labas ng bansa. Kaya dito, marami kayong matutunan sa atin. Napakasimpleng bagay na malaman mo. Pero napakalaga para sa iyo. Nakakatakot kung yung marinig. Pero hindi ito. Hindi ko sasabihin para i-discourage lang. Kaysa sa part ni Ma'am Sandra Lynn, more on discourage at more on encouragement. Pagdating sa part ko, maririnig mo, more on discouragement. Kaya pag marinig mo ngayon, after kumagtok, lahat ng naririnig mo, no? Kasi 100% ang excitement mo, tuwing may nangyari sa iyo sa sasabihin ko, magbawas ako ng 20% bawat may nangyari sa iyo. Yung hindi mo pa alam noon, ex-abroad ka, ngayon malalaman mo. Bakit? Hindi naman tayo nakita noon. Ako lang pwede magsabi doon, no? Ngayon, magbawas ako, 5 beses lang ako magbawas. 5 times. 5 times 100. 5 times 20 ang matitira sa'yo. Kung nabawasan ka na, wala, ubos. 5 times 20 equals 100, no? Kaya kung bawat may nangyayari sa iyo, bawasan ko, may tendency hanggang sa matapos, nabawasan ko 20, bawat may nangyayari sa iyo, yung 100% mauubos. Kaya after magtok dito, kadalasan ng kita, yung kapag-isip mo, tutuloy ba ako dito? Magtatanong lang, sino mga engineer? Engineer ko lang. Nurse. Alam ko naman ang nurse man. Kahawig ka ng nurse ko dati. Nung ma-accidente ako sa series liner, siya ang nakatutok sa akin hanggang sa nakalabas ako. Wala kang cellphone, no? Wala ng pangalan, address. Hindi ko lang alam kung may cellphone nun. Siguro kami na ngayon. Kasi ako lang pinakabait, makulit na pasyente. No? Yan. Siya nurse. Ako nag-aaral pa lang doon. Nag-aaral pa lang ako ng college. No? Nung graduate ko, natapos din. Kasi graduate. Nagtanong ako na kung may teacher. Kamusta naman po kayo, teacher po kayo? Kadalasan mga teachers talaga dito seryoso ang mga. Ma'am, kayo ang mga teachers, kayo ang bida na. Ma'am, nag-resign kayo sa work. Ayaw, teacher ko na. Kaya nga, hindi ako na. Kayo ma'am, teacher tatlo. Nag-resign kayo sa work. Maganda naman ang sagot sa Pilipinas. Hindi pa ginag-resign. Mag-abroad na lang kayo. Teacher ko naman.
Ay, hindi. Ikaw mag-teacher. Kayo mag-teacher. Ma'am, teacher po kayo. Ilang taon kayo? As teaching. Resign na agad. Mag-resign pa lang. Mag-resign pa. Magkano sa akin? Sa magkano sa akin? Sa DepEd. Oo. Nasa 30 plus. 30 plus. 30 plus, dadagan ko ng 2,000 per week. Ayan na. Ako, inano ko noong 2006. Ang sahod. 6,000. Hindi ko tinanggap. Magtuturo din sa school. Ma'am. Hindi ko tinanggap. May nag-alok sa akin, 2016, 20,000, hindi teacher. Yun ang pinili ko. Ano yun? Janitor. O ma'am, saan ka sa malaki o maliit? Ma'am, ngayon, magtatanong ako. Dahil kayo ay teacher, questionin ko kayo. Your course is education, right? Your profession is teacher. Tama? Education. What is education, ma'am? Kasi nung nakaraan, alam mo ma'am, hindi man na makangiti-ngiti. Nakalikwatro pa sa likuran. Ano siya? Parang si Sir, pero kaya nang malambot ang dito. Wala, hindi talagang humingiti. Seryoso siya. Sir, anong country ka? US. What is your work position? Sabi sa akin, children. What is your course? Education. Education. Ganun. Nung tinanong ko, ma'am, what is education? Ma'am, hindi niya masagot. Sagot! Ma'am, sana masagot ko, what is education? Teaching. Ako na lang sa kagot. Education is a continuous process of learning. Right? What is teacher? Professional. Yeah. Ma'am, teacher is a noble profession of the universe. Ganun po. Tumatayo ang balahibo. Sir, bakit alam mo? My course is education. My profession is teacher. Batch 1992. Ang tinuturuan ko ngayon, hindi kindergarten, hindi elementary, hindi college, puro professional, halo-halo at saka non-professional. Kaya dapat, pag sa ganitong pagkakataon, dapat pantay ang pagtingin natin, ha? Bakit? Iisa lang kayong lahat. Mapa-engineer man yan, nurse man yan, teacher man yan. May pinag-aralan man yan o wala. Basta nandito ka, ang tawag sa iyo, bayani. Malinaw? Yes. Pantay ang pagtingin. Huwag mo, ha? Huwag mo i-turn down yung mga kababayan natin na OFW sa labas ng bansa. Janitor man yan! Bayani yan! Tama? Yes. Sir, magtatanong lang, anong trabaho mo doon sa labas ng bansa? Floor? Carpet installer. Okay! Concentrate guys. Sir, maniwala ka ba na bayani ka? Maniwala ka ba? Maniwala ka ba sa rin? Hindi ka maniwala? Parang alanganin pa. Lahat kayo mga bayani. Sino ang extrovert? Taas yung mga man. Extrovert. Thank you. Extrovert. First timer taas yung mga may. Thank you. Pero hindi tumataas ang mga may. Ano kayo? Sabi ng iba, tahimik lang. Tahimik lang iba, ma'am. Makialam ko sa'yo. Guys, mga first timer, kayo yung mga tinatawag na mga bagong bayani. Tama? Yung mga ex-abroad, sila ang tinatawag na
mga dating bayani. Sir, dating bayani. Halataan nyo naman sa box, ano? Parang si BBM. No. Parang ano? Okay. Magkawin daw talaga kayo, sir. Okay. Sir, taas mo kamay agad. Kababayan mo. Lahat, bababa na. Magsilayas na. Okay. Sir, kawit ka talaga. Ako, sir, sinong kawit ko? Layo. Pero salamat ha. Pero kadalasan sabi sa akin si Jingo Estrada, si Irap Estrada, ang sabi ko nung sinabi si Irap Estrada, sabi ko, mga kababayan ko, nung ako yung may binako sa luklalim mo daw, ako yung nalalaya din naman. Sabi ni ba, hindi, parang si Bong Rubilla. Sabi ko, number 16, sa baluta. Okay, hayaan natin mga politik ngayon, importante mga ganito ngayon. Okay, ngayon, ganito, bayani kayo dahil maliit man o malaki ang padala mo, pag nagpadala ka sa pamagitan ng remittance, magbabayad ka, na? Obligado kayong magbayad, no? Ano yun? Tax. Ibabawas yun. Maliit ang sahod, updated man ang sahod mo, laging delete ang sahod mo. Kasi magpadala ka sa pamilya mo, magbabayad ka pa rin. Saan ipinapasok? Sa kabanang bayan. Ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi ng iba, ano, sino ang nakikinabang? Tambay. Taong bayan. Sigurado? Sigurado ka mama? Tambay. Tambay ng bayan. Sabi ni ba, buhayan ng bayan. Sabi ni ba, politiko. Okay! Ngayon ganito. Kaya kayo tinatawag na bayan. Kaya sir, ikaw, daot ka pa rin sa mukha mo ngayon. Ikaw kaya. Pag-uwi mo na bahay mo. Ang unang hanapin niyo sa lamin, tingnan mo ang mga mukha niyo doon sa amin. Sabi ng speaker doon na sila ulo, bayanin daw ako. No? Tapos, pagkalit mo. Hindi ka pa rin mapakalit, sabihin, sino? Tanggapin mo, no? Bayanin na ako. No? Kayo kasi ang may na-contribute. Malaki na i-contribute sa ating bansa. Kaya umangat ang ekonomiya ng ating bansa. Tama? Dahil sa inyo kaya kayo tinatawag ng mga bayan. Ngayon, ang tanong, umangat ba ngayon? Kasi Lubog sa utang. lubog sa utang? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Di ba may eleksyon ngayon? Tama? Oh, may eleksyon ngayon, 2025. Ang iba ayaw nang bumoto. Pero kung sakaling makaboto kayo, sino ang pipiliin mo? Dalawa lang ang maglalaban-laban ngayon. Although na si Presidente, former President Duterte nasa labas ng bansa, malaki pa rin yung ano niya ngayon, hawak niya, no, na party. Malakas pa rin. Si PBB malakas, lalo malakas din kasi administrasyon yun eh. Kaya ngayon magtatanong ako sa inyo. Buksan mo ang isipan mo. Ngayon, kung halimbawa, boboto ka at ang pamilya mo, sino ang napusuan mo? Sa alyansa, taas yung mga kamay. Alyansa, taas. Alyansa, taas. Huwag mahiya. Alyansa, BBM yun. Alyansa, taas yung mga kamay, taas. Taas. Wala. BBM. Oh. Zero. PDP laban. Kay President Duterte. Taas yung mga kamay. Taas, huwag mahiya. Taas. Taas. Oh. BBM. Wala na talaga. PDP pa rin ang malakas. Okay! Nagtatanong lang ako kasi gusto ko lang malaman. Pag-pray ninyo, mga nangyayari sa bansa natin ngayon. No? Pag-pray nyo. Wala tayong magawa eh. Kahit sinong presidente naman, kadalasan kahit sinong presidente nakulong pa rin. Ang importante, mahalaga, kayo ay alis, pagtrabaho sa labas naman sa importante, mabigyan niyo ng protection ang inyong mga sarili pagdating doon. Kasi bakit? Sayang yung itiin mo na nandiyan ngayon, pagkatapos, ang dami yung itiin, pag-uwi ko ng laman. Tama? Okay. Kaya ito, magtatanong lang ako. Gusto ko lang malaman kung sure ka na makalis. Lahat ba sure na makalis na? Taas yung mga kamay? Ha? Okay, mabuti naman. Pero tingnan natin. Then magtatanong ako, ito ay naayon sa batas. Dapat pag-usapan natin. Na dapat mong malaman bilang isang OFW. Kasi bakit? Bilang isang OFW, alamin mo kung ano ang pinapasok mo. Tama? Alamin mo. Kasi hindi madali ang pagiging buhay OFW. Maraming pagsubok. Sabi ni Ma'am Sandra rin na,
harap ka sa panibagong hamon, pagsubok, nakakarakit pagdating sa labas ng bansa. First timer, maraming hamon at mga pagsubok na dapat mong ihanda ang sarili mo. Hindi lang doon sa labas ng bansa, dito ka lang ngayon. Malalaman mo na kung gaano katibay. Kung gaano ka katibay. Ipakita mo bakit ang isang OFW hindi lang magaling, magaling, matalino, ano to? Palaban. Hindi lang buo ang loob, dapat palaban. Matapang at palaban yan ang buhay ng OFW. Okay? Ngayon magtatanong. Lahat ba ay nakapag-sign na ng kontrata? Taas yung mga manig, nakapag-sign. 4 lang ang nakapag-sign ng kontrata. Sinong hindi pa nakapag-sign ng kontrata? Taas yung mga kamay. 5. Okay. Anong marami? 4 o 5? Mas marami ang 5. Sabi ng iba, parang hindi na siya nagbilang. Hindi ako nagbilang. Bakit kailangan pa ako magbilang? No? Noon, nung bago mag-lockdown, o wala pang lockdown, talagang nagbibilang ako. Ang oras ko noon, 1.5 hour. Pero, kasi maganda pa ang sahod noon. After ng lockdown, syempre, 30 to 45 minutes na lang ang time ko. So, hindi na ako nagbabilang. Bakit? Wala din naman akong sahod eh. Diba? Bakit ako magbibilang? O sige, Mr. Sam, bakit ka nagtatanong? Gusto ko lang malaman. Dahil alam ko na, may nakapag-sign ng kontrata o hindi. Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago magpilos, dapat siya nakapag-sign ng kontrata. Sabi niyo ba? Sign ng kontrata? Bakit kami? Wala pa. May ibig sabihin, kung hindi ka pa nakapag-sign ng kontrata, bawas na ng 20% ang excitement mo. Ang natira, 20% ka lang. At dapat, after magpidos, sigurado yung makaalis ka na. Bakit? Nakapagpidos kami. Di ba? Nasa batas kasi, mula nag-apply ka na bisan, 60 to 90 days prior, dapat na i-deploy ka na. Ang ibig sabihin, 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas ngayon. At dapat, wala ka na dyan ngayon sa iyong inuupuan. Sabi ni ba, oo nga ako, 10 months na, nandito pa rin. Oh guys, another 20% kung nangyari sa'yo, ang ibabawas ko. Ang natira is 60%. At dapat, bakit ka kailangan makaalis? Kasi hindi ka lang nakapagpilos, hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba dyan nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Ang tanong, pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat equivalent of 1 month salary. Sabi niyo ba? 1 month salary? Bakit sa akin? Sobrang laki. May ibig sabihin, another 20% ka naman ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 40% na lang. At dapat, pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Max Mall Hotel and Restaurant, wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, agency? Bakit kami sa Jollibee? Ang sagot ng isa, at least pinakain tayo. Hindi niya pira yun. Pira mo yun. Ang pinakain sa'yo. Ang iba sumisigaw, sir, kami. Saan kayo, ma'am? Sir, sa GCash. Anong trabaho nyo? Sir, teachers kami. Ilan kayo? 12. 280,000 each. Through GCash. Papuntang Korea. Kawawa after ng magbayad. At large na ang suspect. Unang pakipagtransaksyon, ipinakita ang bahay sa Las Piñas. After na mag-close ang usapan, nagpadala ng pera. Ilang buwan na naghintay, magpaluak na. Ang sabi, dito nyo ako puntahan ha. After mo ipadala ang pera, pinunta sa Las Piñas, hindi na makikita. Nawala na. Extra millionaire. Si Abby, senior citizen. Ang taba, ang laki ng katawan. Pinakita sa akin. Kaya lang, at large. Ingat tayo. Ingat sa nagpapakilala sa inyo na tumutulong at nagpapaalis ng OFW.
Hindi mo alam. Basta magaling mananalita at pag-transaksyon sa libas, mag-ingat kayo. Kaya dapat ingat.